Sa pagharap ni Digong Duterte sa Senado on national television ay inamin na he will take full responsibility sa mga namatay sa kasagsagan ng war on drugs, sa sinasabing Operation Tukhang na maraming kababayan natin na sibilyan ang nangamatay dahil sa utos niya na gurgurin o patayin ang mga drug pusher, drug lord na namemerwisyo dito sa ating mahal na inang bayan. At nilaglag niya rin si Senator Bato de la Rosa at sinabi niya na member ito ng Davao Death Squad. Sa mga ilang panahon na ini-interview si Bato de la Rosa, paray ang dinay niya, sinasabi niya wala namang Davao Death Squad. Sa sinabi nito ni Digong Duterte ay talagang siguro gulat si Bato de la Rosa nang sabihin ng kanyang amo na member siya ng Davao Death Squad. Talagang grabe nga ang pagdidelay niya rito, pero sa sariling bibig ni Digong Duterte na sinabi na member nga siya ng itong squad na to, at ilang member din ng mga Davao Death Squad ay mga gangster daw na siyang pumapatay sa mga kriminalidad o kriminal sa Davao City. At sinabi niya pa, inutos niya sa kapulisan kung sakaling mag-resist arrest ang mga drug user, drug pusher, drug lord ay kanilang patahin at gurgurin. Kaya nga naging trigger happy itong mga kapulisan nung panahon ng kanyang kampanya laban sa war on drugs ay kung sino-sino na lamang ang nadadamay, patahin ang mga kapulisan dahil nga sa sinasabing may reward system. Paano na ang gagawin ngayon ng mga senador sa pag-amin ito ni Digong Duterte? Hindi na niya may na ito dahil on record ito. Kaya lang talaga dito sa ating bayan ang nangyayari, pag hindi mo kaalyado talaga, ikaw ang unang gugurgurin o papatahin. Hindi naman nawala ang mga drugs sa atin, lalo na yung kaalyado nila Digong na drug lord, nandyan pa rin Pero yung mga hindi nila kaalyado, yun ang walang awang pinagpapatay, pati yung mga kawawang mga kabataan, si kuya, si tatay, si tiyo, si tiyang na nadamay lamang sa sinasabing collateral damage ng kanyang mga kapulisan. Ito naman si Bato de la Rosa, masyadong tanggi na hindi raw nila pinatay ito, pero wala na siyang lusot dito. Sinabi na mismo sa bibig ni Digong Duterte na ginawa nila ito para daw sa kapakanan ng ating bayan. Pero sa man lamang sana inisip nila yung mga sibilyan na nadamay na talagang wala namang kasalanan, pero sa kanilang ginawa ay all-out war talaga laban sa illegal na droga. 6 years after, ganito pa rin tayo, marami pa rin namamayagpag na droga dito sa ating bansa at mga nandyan pa rin ang mga sinasabing kaalyado nila na drug lord na tuwing may election ay nabibigay sa kanilang salapi para sa kanilang pangangampanya. Anong planong gawin ng International Criminal Court sa pag-amin nito ni Digong Duterte at lalo na yung ating justice system? Sana naman magkaroon talaga ng justice yung mga sibilyan na nadamay na wala namang kinalaman sa sinasabing extrajudicial killing sa panahon ng panunungkulang ni Digong Duterte. Sana naman sa paglantad at pagupo ni Digong Duterte sa Senado ay mabigyan sana ng justice yung mga kababayan natin na nadamay lamang sa kanilang war on drugs. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmamatsyag dito sa ating pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.